Magandang maga po sa gabi ito, mga kapatid. Bagamat kukunti po tayo, napakaswerte po natin dahil tayo ang tumugon sa panawagan ng Panginoon sa oras nito. Bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon upang magulat ang ating mga karanasan natin dito sa dambana, dito sa ang buhay natin na pinagdaanan. Ang pagbabahagi po natin sa ating buhay ay may magandang mangyayari at maganda pang may bibigay sa ating kapwa kung anong mga naranasan natin sa buhay natin. Di po ba magandang ibahagi sa kapwa natin yung mga naranasan natin, nagbigay sa atin ng kagalakan, kalakasan upang tayo mabuhay dito sa mundong ibabaw. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po kagalak ang tao pag ito ay nasa puso niya ang Panginoon. Kanya lahat po tayo magbatat, magtiyaga at manalig sa Kanya at manampalatayang tuwiran upang tayo ay makasadyad sa paroronan sa buhay na walang hanggan. Magbabahagihan po tayo. Ang una po nating magbabahagi, so araw na ito isang tagasunod, si Malu ng Valenzuela. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po si Marilu Makalinaw. Nakatira po sa Valenzuela, pero ang probinsya ko po ay Bustos, Bulacan. Diyan po. Narito po ako sa harapan nyo ngayon. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa Panginoon, sa buhay na Diyos, at sa ating kinalugdan na si Apo Kunching. Narito po ako at natutuwa po ako at pangsyam na araw ko na po ngayon. Hindi ko po masasabi na nagpapaalam ako sa mahal na Ama, kay Apo Kunching. Ako po ay babalik. Babalik po ako dahil dito naramdaman ko po ang katiwasayan ng isip at buksan ang puso ko, buksan muli ang puso ko. Ang karamdaman ko po ay na-stroke po ako, naputukan po ako ng ugat, kaya ang kaliwang bahagi ng katawan ko ay manhid pa rin. Pero lumalaban po ako. Hindi po ako bumibitiw sa Panginoon. Narito po ako, buhay na buhay. Marami pong buhay. Ibig sabihin, marami na pong binigay na buhay para sa akin. Ilang beses na po ako binigyan ng buhay ng Panginoon. Hindi po ako bumibitiw sa Kanya. Nananalig po ako sa Kanya. At muli pong magpapasalamat hanggang sa ako'y nabubuhay. Sa ngayon po, ang una pong nagamot sa akin, ang aking kaisipan at ang aking puso na nakadagan dito. Nagpapasalamat po ako at nakarating ako dito kay Apo Kunching na ating kinalugdan ng Panginoon. Masayang-masaya po akong makakauwi. Hinihintay ko lang po ang asawa ko at ang mga apo ko na para ako'y sunduin. Pero sabi ko po, aatin pa rin po ako ng gawain sa itong gabing to habang naghihintay ako. Masayang-masaya po ako. Uuwi po ako ng masayang-masaya. Umiyak po ako dahil sa kagalakan, katuwaan, at kumbaga sa maliwanag ang aking isip sa pamamagitan ng ating Ama. Kaya mahal ako ng Ama. Alam ko mahal ako ng Ama. Tao lang po ako na minsan ay nagkakamali at nakakalimot. Pero kahit pa paano po, nasa isipan ko siya.
Hindi naman po ako nagmamagaling na ako na nagse-serve sa Our Lady of Fatima, sa National Shrine of Fatima. Pero kahit papaano, malaking tulong po sa akin ang hindi bumitiw sa kanya at sa mahal na ina. Masayang-masaya po ako makakauwi dahil sa pamamagitan ng Divine Mercy, dito ko po naramdaman ang katiwasayan ng isip at pagbukas ng aking puso. Bali 10 araw po ako dito. Nanunuluyan po ako kay Ate Opelia sa bahay nila. Nagsakripisyo po ako na hindi ko makita ang pamilya ko ng 10 araw. Pero sa pamamagitan ng Apo Kunching, napasaya niya ako. At nagpapasalamat sa Panginoon. At binigyan pa niya ako ng karugtong na buhay. Muli, umaasa ako. Nabibigyan pa niya ako ng maraming buhay. Maraming buhay yan. Dahil kailangan po ako ng pamilya ko. Kailangan po ako ng pamilya ko. Kaya hanggang dito na naman po at maraming salamat. Salamat kapatid sa iyong mga binahagi. Katotohanan po, pag ang tao ay kuminsan naliligaw ng landas dahil sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay niya, salamat sa Diyos at narinig mo ang panawagan sa iyo ng Panginoon sa mga trial mong nakamtan na yan, doon na pabatid ng Panginoon na mahal ka niya, hindi ka pinabayaan. Kanya ang taong naiwalay sa Panginoon, doon po siya nalulumo. Kanya napakasaya ng binigay sa iyo ng Panginoon bilang pagsunod sa Kanya, sa Kanyang panawagan na tayo ay magbalik sa Kanya upang tayo ay makasunod at bigyan tayo ng kalakasan ng loob, kalakasan ng katawan. Yan ang magandang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo nananalig at nanampalataya sa Kanyang lulubusan, tayo ay marinig ng Panginoon sa ating panawagan. At ang susunod po nating magbabahagi ay si kapatid na Mrs. Cortez. Dakilang Ama sa kalangitan, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa banal mong harapan na ako'y muli mo pong pinahayo sa pook na ito. Bagamat Ama, 2 bahay dalanginan ang aking pinaglingkuran, ngunit iisa lang ang aking tinatawagan kundi kayo, Ama ko. Magandang umaga sa gawing ito. Saan nga po ba kaya ako mag-umpisa, Ate Tese? Mayroon ng 2 linggong singkat. Napag-atasan ako ng banal na espiritu sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching na lumingon sa pinanggalingan o di kaya balikan ang iyong pinanggalingan kung saan naroon may karimlan, bigyan ng liwanag. Kung nasaan yung magkaguluhan, bigyan ng linaw. Dahil nga, 4 na taon akong naglingkod doon, nakaraang taon, dumako ako sa pook na ito at nagulumihanan kung ano nga ba ang mayroon ako. Kasi kung balikan ko nung nakaraan, ako'y binansagan na mangkukulam. Kaya ang tanong ko kay mahal na Apo at nakita niya ito, mahal na Apo, masama po ba o mabuti? Ang sagot ng mahal na Apo Kunching, kailanman ang liwanag na nasa iyo ay hindi hahaluan ng kadiliman. Kaya dito,
100% panatag ang aking kalooban, puso at damdamin. Doon gumanap pa rin akong humaplos. Dahil dito, nababasa po at ng mahal na Apo Konsing, sa pamagitan ng mahal na Apo Konsing na ang taglay na ipinagkaloob sa akin ng Ama ay hindi ko magagamit at naririto siya doon sa banda roon sa amin, magagamit mo ito at maidagpi sa higit na nangangailangan. Ganon pa man, hinihiling ko na sana'y dalhin pa ang mga pangyapa ko rito upang mapalis ang aking pagiging mahina. Upang magiging matatag sa bawat nakikita ko ang mahal na Apo, nandoon na higit na katatagan ang aking nakamtan. At nagiging malakas ako sa mga pagsubok na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao na nakikita at nadarama ko. Mahirap ipaliwanag. Kaya hanggang dito na lang. Salamat po. Salamat kapatid sa mga binahagi mo. Katotohanan po, na ang iyong nakamtan na hindi nga po pang espiritu ng kabutihan ang iyong tinanggap na sa iyong katauhan, yan ang ibinigay sa iyo ng ating banal espiritu na damhin mo. Ito'y pagpatuloy mo ang gaway mabuti sa kapwa mo at ang mahalaga, yung makamtan mo ang Panginoon sa buhay mo na ikaw ay isang taong puspos ng kagalakan, puspos ng kabutihan sa kapwa mo upang sila'y masidlan mo ng kaliwanagan at kaisipan upang tayo'y magtagumpay sa bandang huli. Ang susunod po natin magbabahagi ang ating caps ng aming vice, Caps Sting. Magandang gabi po sa magandang umaga po sa gabing ito. Tunay pong masurpresa ang Ama. Hindi ko po akalain na sa gabing ito ako ay muling magbabahagi ng mga kaganapan sa aming pagpunta rito sa tambanang ito. Mga kapatid, mga pasyente, Mother, sorry po kung hindi ko po kayo nakapag-share noon pagkapot kinapos po tayo ng oras. Ang buwan po ito, hindi po ba ngayon katapusan? Baga mumput katapusan, buwan po ito ng pagmamahalan. Ay huwag po natin kalilimutan sa ating mga puso yung pagmamahal sa kapwa sapagkat kapag kamahal po natin ang ating kapwa, kalulugdan po at katotohanan tayo ng ating Ama. Pagkat kung may pagmamahal at pagmamalasakit tayo sa ating mga kapatid, kahit na siya ay kaaway man o kagalit natin sa ating mga pangaraw-ngaraw na pamumuhay, kung siya man ay kabarkada natin, kasundo natin, ay huwag nating iwawaglit yung damdamin natin na sinasabi nating pag-ibig sa kapwa. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa, para mo na ring binabahagi sa ating Ama na pinakikita natin sa Kanya na sa pagmamahal sa ating kapwa, ay nadudulutan natin ang katuwaan ng ating Amang Panginoon. Bagaman po at tayo ay kokonti, ituring natin tayo ay marami. Sapagkat siguro po ay may mga kadahilanan kung bakit ang ating mga kapatid ay mga wala rito. Pero alam ko na sa puso nila, katulad ko nasa puso ko,
yung pagmimithin na makarating sa lugar na ito. Lugar na kinasumpungan ng katiwasayan ng aking kalooban, kahit na napakaraming suliranin na aming mga suliranin sa pangaraw-araw at sa aming pamumuhay. Siguro po ay kakambal ang aming pagpapakasakit yung ang aming, halimbawa, aming angkan, aming kapatid, aming magulang, aming pagsilbihan. At pinananalangin ko sa Puong Ama na bigyan pa kami ng mahabang buhay upang maipagpatuloy yung aming adhikain na kami sa tuwi-tuwi na ay makapagdulot ng kahit mumunting kasiyahan sa abot ng aming makakaya sa aming mga kapatid, sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Puong Ama. Buhay po ba ang Diyos? Napakasarap po ang pakiramdam ng sa tuwi-tuwi na ay makararating kami sa lugar na ito. Simula po nung siguro po mag-iisang taon na. Dahil nung una po kaming makarating dito, ay mahal na araw, April 17, Lunes Santo, na aking pong kasama ay galing sa ospital. Ang sabi po ng kapatid ni Edwin mag-second opinion kayo. April 16, ang balak po namin ay kami punta ng Manila at mag-second opinion. Pero kung bakit ang naisipan po namin ay kami ay pumayag kay kapatid na Edwin na pumunta rito at yun nga po ang naganap. April 17, nitong mag-iisang taon sa Madalit Sabi. Pero simula po noon, halos ay minimithi namin na tuwing may gawain ay makapunta rito. Sapagkat para po bang nakaka-addict kung ang mga naging addict man sa droga laging minimithi. Dito, ang pagka-addict namin ay gusto naming makarating at tuwi-tuwi na ay aming mapakinggan ang mga banal na salita na iniluluwal ng ating kinalugdan na si ating mahal na Apo Kunching. Simula po noon, kapag ka po darating ang medyo tanghali na, kahit po kami maraming ginagawa, ay pinipilit po namin na makarating dito. Kami po ay nagsusumagsag ng pagliligpit ng aming paninda. Hindi man po ninyo itatanong, kami po ay nagtitinda. Dumadaya po kami sa Malolos. Titinda po kami ng gulay. Kapag ka po malapit na yung tumanghali, ay nag-uumapaw po ang aming nag-uumapaw po yung aming mithiin na kami ay makatapos agad at kahit po marami pong nakakasaksi na kung kami po ay dumating dito, ang mahal na Apo ay nandiyan na. Pero hindi po namin iniisip na kami nahuhuli sapagkat ang sabi nga nung mahal na Apo, walang naunang hindi nahuli. Kaya kahit po medyo tanghali na, pinipilit pa rin po namin na makarating sa lugar na ito. At kahit po kakapraso na mapakinggan po namin yung mga banal na salita na iniluluwal ng ating mahal na Apo Kunching, natitigib po ng kaligayahan ng aming puso. Kami po ay nakadadama sa kabila po ng mga suliranin sa buhay, nakadadama kami ng katiwasayan. Sa kabila po ng kami ay laging napupuyat, kami po ay nakadadama ng kalakasan. Kahit po halos antok na, napipilit po rin po namin, siguro po, at natitiyak ko, ang nagbibigay ng kalakasan niyan ay ang ating Ama. Sa gabing ito, sana kung may mga pasyenteng ito na andito pa,
Sana ay yung pananalig natin sa Panginoon ay hindi mawala. Manapa, ating pag-ibayuhin ang pananampalataya natin upang makamta natin ang ating mga minimiti sa ating buhay, kay karamdaman man yan, kay suliranin sa ating pamumuhay, ay masumpungan natin. At sigurado ko, 100% ibibigay ng ating Panginoon. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Yan si Tatay Sting, ng aming vice dito sa CAPS. Kung paano siyang nagising, kung paano siyang tumalikod sa kaniyang mga nakaraan. Napakabuti ng Panginoon sa buhay niya. Nadaman-daman na po ni Tatay Sting kung paano siya hinigop ng gravity ng Panginoon. Yan ang dumating kay Tatay Sting. Higit pa sa adik, higit pa sa nakamtan niya ang binibigay niya. Hindi man oras o hindi man minuto na dumating sa kanya, pilit pa rin siyang dumarating ang ating CAPS Sting. Salamat po. Ang susunod po natin magbabahagi ay sa pong awitin na babahagi sa atin ng ating kapatid na Pilar David. Ay, Malanghaya. Hello. Pilar David, lagot ka, naririnig ka ni kapatid na Eli. Talaga pong kay buti ng Ama. Kay sarap damhin ng kanyang banal na presensya. Purihin po ang Ama, bagamat tayo po ay iilan. Ang ginin po natin na tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay tumugon sa kalooban ng ating Ama. Sapagkat siya po ang may nasa na tayo ngayon ay magkatipon sa oras na ito. Kaya para po sa ating lahat, ang awiting ito, awiting pasasalamat sapagkat napakarami ko pong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kung iisa-isahin ko po, abutin po tayo ng umaga. Kaya masasabi ko lang po, katulad ng panalangin ng ating kapatid na Berhel, ang bawat tibok ng ating puso'y pasasalamat. Ang bawat tibok ng ating puso'y pagpupuri sa Panginoon. Kapag po ito ang ating nakamtan, tunay nga pong madarama natin na ang Diyos ang ating kapiling. Napapatingin ako doon kay Tatay Alan. Ama, tulungan niyo po ako sapagkat katulad nga pong nasambit ko kanina, mahirap po umawit ng akapela. Kung ano man po ang subalit, alam ko po, gagabayan ako ng Ama. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan na
Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Aking Panginoong Jesus, tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong kalak sa'kin, bagaman kung minsan may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po. Salamat kapatid. Ang awitin po niyang ipinadama sa atin at pinarinig ay isang panalangin na aking napagnilayan kung paano ang tao siyang gagabay. Ang panalangin ang siyang pinakasandata ng bawat taong nananalig at nanampalataya sa Kanya upang isuko ang kanyang mga kasalanan sa Panginoon. Doon po mamamagitan ang panalangin upang tayo maligtas, upang magmahal tayo sa ating kapwa, yung kababaan ng loob dahil sa panalangin na yan. Doon tayo pagtitibayan ng Panginoon upang tayo manalig ng lubusan sa Panginoon na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang susunod po natin magbabahagi, isa pong kabataan na si Elby Clemente ng Paligay. Magandang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Actually po, nung Miyerkules ko pa po gustong magbahagi sa kahiwagaan na pinakita sa akin ng Ama. Subalit hindi po nagkaroon ng kapahintulutan sapagkat nung sinabi ko po sa facilitator na gusto kong magbahagi, dumating na po si Father kasi po may misa po nun. Subalit kaya po pala hindi nagkaroon ng kapahintulutan kasi may gusto pa siyang idagdag na kahiwagaan na ipapakita sa akin. Bali, nung Miyerkules po,
Nagkaroon po kasi ako ng buwan ng dalaw. Pag nagkakaroon po ako, nagsusuka, sobrang sakit. Subalit nung araw na yon, iba po, sobrang sakit. Nagising ako para kumain na. Subalit, hindi ko po makayang kumain, parang nasusuka ako. So sumila nung oras na yon, nagsusuka, wala pa akong kinakain. Suka na ng suka, ganyan. Maghapon po na ganun. Nung umaga po, nagpahaplos po ako kay Tita Flor. Nawala po yung sakit ng puson ko. Subalit yung pagsusuka, nandun pa rin. Kahit anong kainin ko nilalabas, kahit tubig o candy lang, isusuka ko pa rin. Kaya nung si Papa magpupunta dito, sinabi ni Mama na sunduin ako kapag yung si Apo magpapabless na. Kasi po, hindi ko talaga kayang bumangon kahit tumayo o umupo. Hindi ko matagalan. Pero nung time na yun, sabi ko, kaya ko kayang pumunta, parang nangihina ako, ganun. So, nag-iisipan ko kung pinapagayak na ako ni Mama, hindi pa ako gumagayak. Nung pagdating ni Papa, para sunduin na ako, ayun, bumangon na ako, tapos nagbihis, nag-toothbrush, naghilamos, ganyan. So, ang tagal ko nga pong gumaya kasi parang nasusuka ako, parang nanghihina, ganun. Pero pinaglabanan ko, pinilit kong pumunta dito para magpa-bless kay Apo, ganyan. Nung papunta na po kami dito, nagdadasal ako na pagtibayin niya ako, bigyan niya ako ng lakas. At yun nga po, pagpunta ko dito, pinakita niya na po sa akin yung kahiwagaan niya na pagpasok ko pa lang po dito sa dambana, naupo po ako dun sa dulo kasi mahaba pa po yung pila. Pag upo ko po at tumingin po ako sa Divine Mercy, nawala na po yung nararamdaman ko, yung nasusuka, nawala po, tsaka yung sobrang sakit ng sikmura, nawala kasi gutom na, walang laman, nawala rin po yun. Kaya nung tumayo na po ako dito, pumila kahit mahaba, nakaya ko nang tumayo. Tapos nung paglapit ko kay Apo, nung ako na yung ibe-bless niya, sabi niya sa akin, malapit na. Sinabi ko na yung idudulog ko na masakit yung puso ko na nagsusuka, gano'n. Pero salamat po sa Ama, nung pagpasok ko pa lang po dito sa dambana, nawala na. Kaya nung paglapit ko kay Apo, nagpapasalamat na ako na nawala na nga po yung nararamdaman ko. At nung bago po ako umalis, pagkatapos niya po yung bendisyon, sabi niya, sigurado, Marso, makakaalis ka na. Sabi niya ganun. Kaya sobra po yung galak na nararamdaman ko nung araw na yun, na pumasok po ako sa adoration, naiiyak po ako sa sobrang galak. Nung pag-uwi ko nga po, inangkin ko na pinagaling niya na talaga ako, kumain na po ako. Salamat po sa Ama, hindi ko na sinuka yung kinain ko, na talagang pinagaling niya na po ako nung araw na yon. Kaya nga po nung gabi, galak na galak ako, gusto ko nang magbahagi, pero hindi nga po nagkaroon ng kapahintulutan. Nung Webes po, tumawag po sa akin yung agency ko. Sinabi na po nila sa akin yung petsa ng alis ko. At buhay po ang Ama. Sabi nga po, sinabi po yung date, ngayong Marso na po yung alis ko. Kaya salamat po sa Ama kay Apo Conching sa paggabay na kung hindi ko nga po siguro inalay yung buhay ko sa kanya, na kung puro sarili ko lang yung pinanguna ko, siguro po hindi ko makakamit yung plano niya para sa akin, na sa dinami-dami ng plano ko para sa sarili ko. Yung plano po niya yung pinakamaganda na nakamit ko. Kaya salamat po Ama. Salamat po. Yun lang po. Maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan kadakila ang Panginoon. Kung magplano ang Diyos, hindi plano ng tao, pero ang Diyos, pag siya nagplano, sigurado ang iyong mga hinihiling. Kung tayo nananalig ng tuluyan at
tapat na pananalig at pananampalataya sa Kanya, hindi mo man isipin, hindi mo man akalain, sukat ang darating sa iyo ay bibigay ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod po natin magbabahagi ang ating kapatid na Berhel Bustamante. Purihin ka't pasalamatan, Diyos amang dakilat makapangyarihan, muli sa kalooban mo po na makatindig ako sa harapan, inihiling ko po ang gabay mo't patnubay upang maisiwalat ko po ang ayon sa iyong kalooban. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Napakabuti po nating lahat. Amen po ba? Napakabait po ng ating Ama, bagamat kung pagmamasdan po tayo ay maluwang ang dambana, sapagkat hindi po tayo ganong karami, subalit yung binibigay pong galak ng ating Ama ay siksik na siksik sa ating mga kalooban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakagaling po ng ating facilitator sa gabing ito, nakakalakas ng loob, nakakabuhay ng espiritu, ang ating pong nag-iisang Mark Logan. Malakpakan po natin ang ating Panginoon, ang ating pong mahal na kapatid na Dico. Katotohanan po, mayroon po tayong pinaplano sa ating buhay. Subalit kung minsan po, yung pinaplano natin sa ating buhay, tayo po ay nabibigo. Amen po ba? Sapagkat kaya po pinagiging dapat ng ating Ama na yung plano natin sa buhay ay mabigo sapagkat alam niya na tayo po ay mapapahamak lamang. Amen po ba? Dahil po, ang plano po natin ay walang kasiguraduhan. Subalit kung ang plano ng Ama ang mangingibabaw sa bawat isa, sigurado po kagalakan ang kakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa oras po na ito, nais ko pong purihin at pasalamatan po ang ating dakilang Ama sa mga kaganapan po sa aking buhay, sa aming buhay magpapamilya, kung papaano po niyang patuloy na ipinakikita ang kanyang mga hiwaga, ang kanyang mga himala, na siya po ay tunay na Diyos na buhay, na kahit kailanman po ay di po tayo pababayaan. Isang tagpo po sa aking buhay, isang kaganapan po sa aking buhay. Sa mga hindi po nakakaalam, isang gabi po pagkatapos po ng kaputian ng minamahal na Apo Conching, January 27 po, nung gabi po ng January 27 ay nagkaroon po ng sundo sa aming tahanan. Mayroon pong isang pasyente na emergency na dapat po ay madala sa dambanang ito. Bilang alagad po kasi ng mahal na Apo Conching, kapag ka po mayroon sa aming mga tumungo na pasyente, hindi po namin pagdaka, karakaraka ay madala sa dambana. Bakit po? Sapagkat iniisip po namin yung oras, inaalala po namin ang ating mahal na Apo Conching kung nakapahinga na ba, kung pagal ba yung katawan niya bilang tao. Kaya minsan po ang pagkakataon nag-aatubili po. Subalit ang ating pong Panginoon ay sadyang napakabait. Damang-dama po ng banal na espiritu kapag kailangan po ng tao ang kanyang saklolo. Kaya po, yung pong pasyente na yon ay dinala po namin dito sa dambana ng 10 oras ng gabi. At purihin po ang Ama kung papaano pong dinala dito yon ng emergency, umuwi po kami ng magaling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Eto na po, kinabukasan po, gabi naman po January 28, sa kasarapan po ng aking tulog, ako po ay nagising magbabandang 1:00 ng madaling araw. At sa akin po pagkagising sa bandang 1:00 ng madaling araw, ako po ay nakaramdam ng sobrang pagkahilo. Yung pong pag nakadiretso ako ng higa, umiikot po yung aking paningin at pinapawisan po ako ng malamig. Bilang isang alagad po, sa mga pagkakataong ganon, doon po namin kailangang pagtibayin ang aming kalooban na kami po ay lingkod na hinirang at walang lingkod ang Ama na kanyang pababayaan. Amen po ba? Kaya po, nagpasya po ako na magsindi ng ilaw. Sinubukan ko po na umihi at sa akin pong pag-ihi ay para po akong babaligtad. Kaya po naisipan ko po na magpainit ng tubig, kumuha po ng
na tela para po maghilamos, hilamusan ko po yung aking sarili sapagkat iba po ang aking nararamdaman. Hanggang sa ako po ay nag-blow ng marami at ginising ko po sa kabilang bahay ang aking mga magulang sapagkat ako po'y nakatira sa aking inda, sa aking pong lola para kuhanin po yung pampresyon. Sabi ko po, Nanay, bukas ba kayo? Sabi niya po, bakit? Wala, medyo nahihilo lang ako pero iba na po yung pakiramdam ko. Para sigurado po, kumuha po ako ng, hindi ko na po sasabihin, baka po mamaya may mahilo, gayahin po yun, no? Akma-akma po. Kinuha ko po yung gamot na dapat ay turo ng banal na espiritu sa amin at tinignan ko po yung presyon ko. At pagkakita ko po sa aking presyon, 160/80. Sabi ko po, bilang tao, sa edad ko na yun, 160/80. Ginawa ko po yung marapat kong gawin, binuhay ko po yung loob ko, hanggang sa nakaramdaman ko po na iba talaga ang nararamdaman ko. Tumawag po ako sa mahal na apo at ang sabi niya, anak, manalig ka, magno-normal na yan, makatulog ka lang, pagkagising mo, ayos na ang lahat. Purihin ang Ama, dakilain siya. Inalis ng Ama ang lahat ng takot at pag-aalala sa presyon kong yaon. At inom ng tubig hanggang sa ihi ng ihi. Purihin ng Ama, maraming salamat sa Kanya. Salamat sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Paggising ko po, ang lahat po ay normal na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang kaganapan din po sa buhay ng aking nanay. Ang aking pong nanay ay mayroon po siyang ngipin na umuuga, pero malakas pa po yung kapit sa kanyang bagang. Ngayon po, ito pong ngipin na to, basta natamaan po ng kahit anong uri ng pagkain, ang aking pong nanay ay namamalipit sa sakit. Ngayon po, sabi po ng aking nanay, sana matanggal na to, pero hindi pa rin po natatanggal. Isang beses po, ang mahal na apo po ay nagpaagaw ng, yung binabato po, makopa. Nagpaagaw po ng makopa. Ang sabi po ng mahal na apo, panaligan nyo ang lahat ng makuha nyo sa dambanang ito'y gamot. Ang sabi po ng aking nanay, gamot to, inaangking ko. Pagkagat ko nito, matatanggal ang ngipin ko. Pagkagat po ng nanay ko ng makopa, purihin ng Ama, ang ngipin na maluwat niyang binabata, sumama po sa makopa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang hindi ko lang po alam kung ang ngipin niya nakasamang nailulun niya. Dahil po nawala sa pagkakakabit. Subalit salamat sa Ama, nalulun man niya o hindi, ang mahalaga gumaling siya. Amen po ba? Napakabuti po ng Ama kung pahahalagahan niyo po ang bawat handog, ang bawat alay sa dakong ito. Sigurado po, simpleng candy, payak na bagay, kapag pinagtiwalaan, dadaloy ang kapangyarihan, magsisilbing gamot sa anumang karamdaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pinakahuli po kanina, marami pong nahuli sa gawain. Dumating po yung iba, wala ng tao sa dambana, sapagkat maaga pong lumuwal ang ating mahal na apo. Ako po naabutan ko malapit ng magpaagaw ng candy. Subalit ganun pa man po, sabi nga po, minsan pag may mga pagkakataon po na nahuhuli tayo, ang mahalaga po, yung mga salita na ating napapakinggan panghuli ay ating pakinggan at pahalagahan. Amen po ba? Ito po, ilan lang po kaming mga alaga dito na nagkukwentuhan. Sabi ko po, ayokong umuwi. Hihintayin ko yung gawain kasi nakakaawa naman yung dambana, walang tao, ilan lang kami. Kwentuhan po ng mga kapatid na alagad tungkol po sa kabutihan ng Diyos. Nagkakatawanan, umakanta po kami. Kasi po, wala pong choir, ilan lang. Pinapractice ko po yung matatandang alagad ng choir, ng kanta. Kinapractice ko po. Ang problema po, yung kanta namin nagiging pasyon. Kaya itinigil ko po ang aming pagpapractice. Hanggang sa nagkatawanan po. Nung pong 5:30 na, kalahating oras na lang at maggagawain na, nakatanggap po ng tawag si kapatid na Jay. At ipinasa po sa akin ang cellphone at ang sabi po, Berhel, umuwi ka. Ang nanay mo kinakapos ng hininga. Napatingala po ako, kasama ko po ang mahal na kapatid na Teacher May at payapang umalis papunta po sa aming tahanan. At habang ako po'y nasa daan, ang aking pong kasama ay ang aking pong pananalig at pagtitiwala.
Dinatnan ko po ang aking nanay na para pong sisisa sa harapan ng aming bahay. Nakagulo po ang buhok, may nakatapal po ditong mga bimpo dahil po nahirapan siya huminga. Pero po kapansin-pansin sa aking nanay na hirap huminga, makapal pa rin po yung lipstick niya. Dahil po, may pupuntahan po sila ngayong kasal. Buti na lang po, napakabait ng Diyos. Plano niyang pumunta sa kasal, pero naantala po yung sasakyan. Kaya po pala, ganon ang magiging kaganapan. Bilang alagad po, ginawa ko po yung tinuturo ng banal na Espiritu sa mga nahihirapang huminga. Purihin ang Ama, dakilain siya. Sabi ko po, magaling ka na ba? Oo, medyo nakakahinga na ako. Pag di ka pa gumaling, sasampaling kita. Gumaling po siya. Bilang paggising lang po yun, lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo, sabi ko po sa kanya. Kasi po, sa mga pagkakataong kailangan po, wag magpakataranta. Ang kailangan po yung lakas ng loob at pananalig sa Ama. At nung pagkatapos po siyang mapainom, ayos ka na, pupunta ako sa dambana, dulog ako, purihin ng Ama. Sa kabilaman po ng maraming pinagdaanan, nagampanan ko pa rin po ang pagdulog kanina sa ating dambana. At ngayon po, naririto po ako, isang buhay na patotoo, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maging sa ating mahal na ina at sa pangalan ng ating minamahal na Apo Conching, na kapag pala ikaw'y nagtiwala, naniwala at nanampalatayang lubha, kikilos ang Amang dakila, ipapakita niya sa iyo ang tunay na hiwaga. Kaya't sa ating pong lahat na mga naririto, sa uuwi na po, sa aalis na po, magtiwala po kayo, binaon nyo na po ang pagpapagaling ng Diyos, at sa pagbalik nyo, di na kayo magpapagamot, magpapasalamat na lang kayo. Maganda umaga po at maraming salamat. Purihin ka, kapatid, sa iyong mga kadakilaan na binahagi sa bawat isa sa atin, na tuwirang manalig at manampalataya lang po tayo sa Diyos. Lahat ibibigay, ano man ang hilingin natin, ano man ang bigkasin ng dila natin o bunganga, siyang ang palaging isasambitin. Ang Diyos ang siyang gabay ng bawat isa sa atin, buhay na biyayang ipinaabot sa atin ng Panginoon. Ang susunod po natin magbabahagi ay sa pong awitin, awitin po pala na bibigay natin sa kapatid na Sheila Mangahas ng San Roque. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong awitin na to, hindi ko po alam kung bakit, pero parang last Monday po ata, napanaginipan ko po, kinakanta ko po dito. Hindi ko po alam kung bakit. Ayan, so kakantahin ko po ngayon. Sana po magustuhan nyo. Ito po yung lagi kong kinakanta nung nagre-review ako. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay, salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y inaalay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Ako'y bibihisan ng bagong buhay, itataas karangalan dangal. Sa paglalakbay, ito'y aking tangan, laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay, salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y inaalay
maglalayo sa kapahamakan at mag-aakay ng sino paman tungo sa sambayanan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay, salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y inalay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Yaring aking buhay. Thank you po. Sige po. Ano ba? Si Emma to po. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa. Kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa habang panahon. Maraming salamat po. Salamat kapatid sa awitin mo na naramdaman ng bawat isa sa atin kung paano ang liwanag na binigay ng awitin, lakas ng pag-asa at sandigan ng panalangin na pinaabot sa atin ng awitin ni Sheila, tumimo sa aking kaisipan, sa palagay ko sa atin pong lahat, madadama po natin ang awitin na yon. Kung tayo nangihina, bibigyan tayo ng kalakasan. Kung tayo ay nasa kadiliman, bibigyan tayo ng kaliwanagan. Ang awiting
sandigan at katotohanan ng Diyos na dakila. Ang susunod po natin magbabahagi ay si Mother Marisa de la Cruz. Salamat po, Ama. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sa kabila po na tayo'y kukonti lang, kung nagnilay po at nagsuri ang bawat isa, mula pa kanina sa panalangin, hanggang sa mga nagbahagi, hanggang sa mga oras na ito, puspos po tayo ng Espiritu. Amen po ba yun? Tinitingnan ko po yung oras. Sabi ko, Ama, sa iyong kalooban, tinext ko po ang kaukulan kung anong marapat. Subalit, sabi nga, bukas may misa, First Sunday po, para sa ating lahat, kapatiran po. Kung ang ating mahal na apo, wala man po sa ating harapan, at mga koro ay may mission po sila, may inatinan po na mahalaga. Kaya kung mag-aantabay pa po tayo, aabutin po tayo ng 9 o'clock. Subalit ang ating Panginoon ay maunawain na ang paghahandaan naman na yung bukas. Amen po ba yun? Habang nagbabahagi po ang bawat isa at sa pagkakataong ito yung pinahintulutan na maghayag sa inyo, ito lang po yung pumasok sa aking kaisipan na nais ko po ibahagi sa inyo. Ang panahon po sa ngayon, sa kasalukuyan ay pagbabalik tanaw muli sa panahon ng pagtitika, yung tinatawag na warisma. Na sabi nga, sa unang buhay, mismo ako, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyaon. Kundi ang alam ko lang, aattend ako ng vigil, namatay si Kristo, kailangan kong isang araw na magbago, yun lang ang alam ko dati. Subalit salamat sa Ama, na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, at kung atin pong lilimiin at susuriin, ang mga panahong ito ay pagbabalik tanaw ng pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Medyo malalim ng konti, subalit ito po yung idinaratal sa aking kaisipan na dapat ay bulayin ng lahat. Hindi po ito isang pangangaral, kundi ito po ay isang pagtitika, pagbubulay, pagninilay. Bakit tayo hanggang ngayon ay buhay? Amen? Gaano tayo kahalaga sa Diyos? Bakit niya tayo tinubos? Ano ang dahilan ng Diyos? Bakit may isang Apo Kunching na ang dakong ito ay ginawa niyang tipanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Bakit kailangan nating tumupad para sa Diyos? Ano ang ating kakamtin? Ito po yung mga katanungan na kung atin pong lilimiin, ako mismo, tinanong ko yan sa aking sarili. At hinihingi ko sa Diyos ang kanyang patnubay na yun po ang iniudyok upang ibahagi ko po sa inyo. Sapagkat alam ko po na lahat tayo ay may dahilan ng Diyos, may plano siya. Bakit sa dakong ito tayo tinipon? Hindi para lang makinig at hindi lang para umupo, kundi sa pamamagitan ng pandinig, kung atin pong pagdidugtungin ang ating mga tenga, ano ang resulta? Hugis puso. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung anong ating maririnig na mabuti, mailalagay natin sa ating puso. At ito po yung sabi ko nga, malalim na kaparaanan ng Diyos na sa panahon po ng pagtitika ay sadyang napakabuti niya. Na walang kamalayan ng sinuman, hindi nga natin nakikita, hindi nga natin hindi natin nasisilayan ang harapan. Subalit mayroon po siyang idinaratal sa kaisipan, sa mga ginagamit, lalo sa ating mahal na Apo Kunching, kung ano po yung gusto niya para sa ating lahat. Alam niyo po, kanya-kanya pong assignment yan eh. Sabi nga ng ating Panginoon, bawat pagbabalik tanaw sa nakaraan ay pagkakataon upang tayo naman ay magpuno kung ano yung ating kulang para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Narinig ko po ang mga bahagi ng mga kapatid ko, ang mga hiwaga, kagaya ng binahagi ng kapatid na Berhel, ang kaligayahan na binahagi ng isang kapatid natin, ang mga kapatid pa ni Kuya Sting, ang binahagi niya, ang pagmamahal, ang napakahalaga, at ang kapatid natin kung paano ang dilim ay naliwanagan. At yan po yung mga kaparaanan ng Diyos na ginawa niya sa bawat isa na magsisilbing tatak. Bakit kailangan natin pahalagahan ang kaloob niya? Buhay po ba ang Diyos? At kagaya ng sinambit, anak, walang pagkabula ang salita ng Diyos. Wala pong pagkabula. Sa katotohanan lang po, kapag dumaratal ang banal na Espiritu, kaya po niyang sambitin kung kailan. Subalit, hindi po siya mayabang eh. Sapagkat,
naroon po bilang, ayan po yung mga kapatid ko po nagbibindisyon, may mga pagkakataon po na sasambitin na, subalit ayaw ipasambit kung ano yung buwan, ayaw ipasambit sapagkat ako aminin ko po sa inyo, minsan parang tatalunin ako na baka mamaya hindi maganap. Subalit walang pagkabula, ano ang kasiguraduhan ng Ama? Sisiguraduhin ko sa iyo na ang plano niya ay makakaalis ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po yung binalik sa akin. Ano po? Mga kapatid, itong mga bahaging ito ay napakalaking treasure para manahan sa puso mo. At ito po yung sa tuwing naririto nga po ako sa dambana bilang mother of the house, na sabi nga, simpleng gampanin at payak na gampanin. Ngunit salamat sa Ama sapagkat ang payak na gampanin ito sa pananaw ng lahat is napakalalim po pala na gampanin. Amen po ba yun? Sapagkat kagaya ng binahagi po ni Tatay Sting, ang gampanin bilang mother of the house ay kailangan ay full of love ka. Amen? Para makatupad ka. Hindi ka maaaring tumupad na gusto mo lang. Sapagkat kung gusto mo lang, at yun ang nadama ko, gusto ko lang, bukas wala na ako dito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Magsasawa ka, mapapagod ka. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat bilang mga alagad, mga kaps, mga tagasunod, mga pasyente na tumutungo sa dakong ito, hindi lang namin ginugusto, hindi lang natin ginugusto, kundi minamahal natin ang Diyos, bakit tayo naririto? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa panahon po ng pagtitika ay napakahalaga na sa dating buhay, walang ibang inaalam kundi, oy, sa bakasyon saan tayo? Saan ba tayo pwedeng mag-unwind sa bakasyon? Yun po. Subalit ngayon po iba na. Kapag nagkakaroon po ng pagkakataon ang bawat isa na ilang araw na walang pasok, oo, gagawa sa tahanan, subalit binibigyan po ng daan yung pagninilay. At lalo po ngayon sa panahon ng pagtitika, ito po'y napakahalaga na sabi nga, ang ating Panginoon ay hindi natin naririnig na naghuhumiyaw na kailangan ko na kayo. Kailangan ko nang kayong tumupad sa akin. Subalit ikaw mismo na gustong tumupad sa Diyos, makadarama ka na kailangan mo na ngang tumupad sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat komplikado na po ngayon ang buhay sa mundo. Walang kapayapaan. Sapagkat naglalaban-laban ang mga tao na hindi naman dapat maganap kung kilalang lahat ang kalooban ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito'y napakapalad po natin na may isang Apo Kunching na nagparaya, tumupad, gumanap, at nagtiwala ang ating Ama sa kanyang katauhan. Na kung minsan man ay, sabi nga, nabibigyan pa ng question ng tao, totoo ba yan? Totoo ba yung gawain yan? Bakit ganon? Bakit ganito? Alam niyo po, huwag niyo pong pakikinggan yung mga salita na yon. Sapagkat yung salita na yon, hindi salita mula sa Diyos. Yun ay mula sa kalaban ni Kristo. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit? Upang hadlangan po tayong lahat. Upang hadlangan tayong lahat na makipagtipan sa Diyos. Subalit purihin ng Ama, sapagkat sa pagkakataong ito, sa kabila ng wala man ang katauhan nating mahal na Apo Kunching at ang ilan nating mga kapatid, nabuo pa rin yung gawain. Nasabi ko nga, kahit iilan tayo, kahit 10 lang tayo, idediretso natin ang gawain sapagkat yan ay gawain ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito po, marami na po tayo, mga kapatid. Yan po ang kagilagilalas na damdamin na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa kung paano siyang mahalin. Nasabi nga, hindi natin kayang pantayan, subalit ang wala tayong kamalayan, yung pinakakarampot na damdamin na ibibigay natin sa Diyos, napakahalaga na sa Kanya. Amen? Opo. Sapagkat yung ibinibigay niyang 24 oras sa bawat araw para gugulin ang ating buhay, halos 1 oras ka lang o 2 oras, 3 oras na makikipagtipan sa Kanya sa dakong ito. At pagkatapos niyan, sa'yo na lahat ang oras. Yung ba'y mahirap? Hindi po Subalit, alam niyo po, pinanghihinayangan po yan ng ilan. Sayang pupunta ako doon, wala naman ako nakukuha. Alam niyo, pag yun po magiging isip ng tao, wala akong makukuha. Kasi ang hinahanap niya ay yung makikita ng kanyang mata. Subalit kung ang dadamhin po ay yung naririnig ng kanyang tenga at ipapasok sa puso niya, isang araw, hindi man siya maniwala sa araw na ito, sigurado, magbibigay daan si God para paniwalaan niya na totoo ang dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, bawat araw, bawat minuto, yun po yung nag-uumapaw na damdamin. Bakit kami tumutungo sa dakong ito?
Kaya kung naririnig niyo po ang bahagi ng mahal na apo, may nagsasabi daw po na, alam ko na yan, madali lang yan, alam niyo po, hindi ganun kadali. Amen? Hindi po ganun kadali. Kahit sabihin po natin na, halimbawa po, ang mahal na apo, magkakasama po kaming ganyan, kala niyo po ba, itinitreat namin siyang taong-tao pagkasama namin? Hindi. Andoon po yung distance namin dahil alam namin na kaiba ang kaloob sa kanya ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo. At yun po yung pinakamahalaga. Kapag ito po yung bahagi ng Ama na hindi matutulan ng aking labi, ang sabi po niya, ihahayag ko sa inyo, simple lang po. Malinaw na tinura ng Ama, kapag tinanggap mo akong totoo sa katawan ni Constancia, tatanggapin mo ang ginamit ko. At kung ako lang tatanggapin mo at hindi mo tatanggapin ang ginamit ko, hindi mo ako pakikilalang lubos. Hindi ako bababa sa harapan mo, hindi mo ako masisilayan sa harapan mo, subalit ang hinirang at kinalugdan ko ay madarama niyo ako. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung damdamin na ipinagkaloob po sa aming mga alagad. Kaya bawat araw, nananabik kami. Sapagkat alam namin bawat araw, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, may ibibigay siyang bago ng bago. Kapag trinit niyo po siya, na taong-tao na kagaya lang nating ordinaryo, hindi po kayo mananabik. Amen? Sapagkat hindi niyo po alam kung sino yung nasa loob ng kanyang katawan. Subalit, kung paano ang Diyos ay tinanggap niyo ng buong buo at buong katapatan, kailanman hindi niyo rin pahihintulutan na malimutan ang ginamit niya bilang Apo Kunching na naturingan. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Yan po ay ibinibigay ko na po sa inyo. Sapagkat yan po, bakit nga ba hindi kami nagsasawa? Nasabi nga, dinadaluyan din, binigyan ng bahagi ng Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Subalit, kami na po mismo sa harapang ito yung nagsasabi na hindi namin kayang pantayan ang kaloob kay Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Karampot lang po. Sa totoo lang po, kami nahihiwagaan. Nagsasabi na po kami sa inyo ng totoo. Nakita niyo po, andyan lang, sanghali, nagsusumigaw. Yes, Lord! Yes, Lord! Amen! Amen! Alam niyo po, wala po kaming alam sa aming mga isip. At kapag ibinindisyon na po sa amin yung kanyang palad na inilagay dito at sa aming kamay, at dito, bakit nga anong hiwaga na kapag nakaluhod ka dito, at nilagyan ka na niya ng bendisyon, pumapasok na lahat, parang pinapakilala na kayo ng Panginoon. Buhay pa ba ang Diyos? Hindi pa po kayo nagtataka, yung mga nakakaranas magpa-bless? Opo, hindi po yan maaaring gawing kathang isip. At ang pagbibless po, hindi biro. Hindi po yan biro. Kapag kami po, sisiwala ko na po yung sikreto, sa katotohanan po, pag kami po ay may saro sa aming puso, na galing sa tahanan, at nakita niyo po ang isa na wala, sigurado, hindi siya pwedeng mag-bless. Amen? Kami mismo binibigyan namin ng disiplina ang aming sarili. At hindi namin kayo maaring dayain sa mga oras na yon. Anong dadaloy sa amin sa oras na yon na punong-puno kami ng saro sa dibdib? Buhay po ba ang Diyos? Mahirap pong gawin yun. At yun po ay alam ng Espiritu na sinabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, ano man ang itago mo sa damdamin mo, kilalang-kilala kita. Kaya sa oras na ikay hinawakan niya, alam niyo po, kayo po mismo, makapagninilay, makadadama, nakakahiya sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag nakita niyo po na, halimbawa hindi ako makapag-bless o ano, ako mismo, alam ko, kilala ko sa sarili ko. Nagkaroon ako ng problema sa bahay, tutungo ako dito, hindi para magpalipas. Subalit sabi nga ng ating Panginoon, bago ka humarap, humingi ka muna ng tawad upang magamit ka niyang muli. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung mga kaukulang pangyayari na nagaganap sa aming mga buhay na isinisiwalat po namin sa inyo. At hindi lang kami ang may karapatan para bigyan ng damdamin kayo ng Diyos, kundi tayong lahat. Sapagkat alam ko po na lahat tayo sa dakong ito na tinawagan ng ating Panginoon ay may kanya-kanyang gampanin. Hindi man isang alagad, hindi man isang caps, kundi maging kayo po ay makapaghahayo ng salita ng Diyos at kung hindi nyo po maipaliwanag, sabihin nyo po, tumungo kayo sa dambana, naroon si Apo Kunching, ang banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid,
ganyan po kadakila ang ating Panginoon na sabi ko nga, itong taon na to na pagpasok ay higit na mas malalim sa kalooban ng ating Panginoon ang bawat kaganapan. Na sa loob ng magsasampung taon po ako sa isang, ngayong April is 9 years na po ako Mother of the House, so running na po ako sa 10 sa susunod na May, ngayong May. Ganito po mga kapatid, doon ko po nasuri ang aking damdamin na sadyang ang Panginoon ang nagpakilala sa amin sa dakong ito sa katawan natin mahal na Apo Kunching. Kaya ko po ito pinahiliwanag po sa inyo, ito po yung pinadaratal ng ating Panginoon upang higit yung pahalagahan. Nasabi nga, paglilingkod man ay payak, huwag niyong gawing hulugan. Tagasunod man kayo o pasyente na nakadama sa dakong ito, huwag niyo ring gawing hulugan. Sapagkat ang ating Panginoon, ayaw niya ng hulugan. Gusto niya 100%. Buhay pa ba ang Diyos? Opo! Halimbawa, tutungo ka sa dakong ito, pupunta ako dun sa Lunes, ibibigay ko muna yung 20%. A-absent ka ng ilang araw. Pupunta uli ako doon, ibibigay ko uli yung 15% kasi aalis ako agad. So, ilan pa lang yon. Sa loob ng 1 linggo, 2 beses ka magbigay. Nagpunta para ibigay mo yung damdamin kay God. 35% lang. So, may natitira pa 65%. Sa palagay niyo po ba? Sino makasisiguradong tao na sa loob ng 1 linggo ay panatag siya na maganda ang magiging kalalagayan niya? Wala. Kundi, sa oras-oras, sa araw-araw, kaya ibinibigay mo yung 100% dahil alam mo na kailangan mo ang saklolo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nagaganap sa amin. Kaya, naroon po yung pagpapahalaga na sa araw na ito, ano naman kaya ang mensahe ng Diyos? Lagi po kaming ganito. Sa oras na ito, kaya kung halimbawa man po na kami tinadaluyan, sa bahay pa lang, alam na namin ang mensahe, hindi na kami pupunta dito. Amen po ba yun? Sapagkat, ang dakong ititipanan ng ating Diyos, ang tunay na ginagamit bilang kataas-taasan, guro na ibinigay sa ating lahat, siya ang nakakaalam kung ano yung dapat niyang ibigay sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa karampot po na pagbabahagi ay magkaroon po ng responsibilidad ang bawat isa para maghandog sa Diyos. Hindi salapi, hindi material na bagay, kundi yung puso nyo na gusto ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Magbinog po kayo sa isang puting papel ng heart at i-divide nyo po sa 4. Kayo mismo, may evaluate nyo gaano na ba kalapad ang partisyon ni God sa puso nyo. Yun po, na sa mga oras na ito, sabi ko nga, ang buhay pala ay hindi pwedeng seryosohin. Naalala ko si kapatid na Jojo, sabi niya sa akin, nung minsan nagkausap kami, alam mo mother, sabi niya, sa panahon ngayon, kailangan kapag nagnegosyo ka, gawin mo lang na libangan, hindi pwedeng seryosohin. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Gayon po ang buhay natin. Kapag nasa Panginoon ka, ang buhay mo hindi na masyadong komplikado. Amen? Sapagkat, sabi nga, yung pagbabagong anyo na binigay sa atin ng ating Panginoon, malinis na yung puso mo. So makapaglalagay ka uli ng mga dapat mong ilagay na yung mga dating nakalagay, nawala na. Amen. Buhay po ba ang Diyos? May evaluate niyo po yan. At makikita po natin lahat na kapag ang Diyos ang nagturo po ng marapat nating maging damdamin sa bawat araw, walang ibang pananabikan kundi ang kanyang mga aral. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yun po yung aming nararamdaman sa dakong ito na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, talaga pong kakaiba yung pagdatal ng Banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Na kapag naririnig ko na po yung tinig na, ako yan anak. Yan ang patutuo ko sa inyong ako'y naririto. Subalit sino nga ang maniniwala, samantalang hindi naman parehas na nakikita ang lahat. Subalit sa puso mo, kung parehas na ang Diyos ang tinanggap natin sa dakong ito, yung bulong na yon ay maririnig ninyo.
Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po tayong lahat sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na nagsumakit, nagpakababa, nagparaya upang tayong lahat ay mahandugan at maipakilala sa atin ang Diyos na kanyang tinanggap. Nawa, sa ating lahat ay huwag maputol. Amen? Parang walang pinagkaiba. Doon sa tumulong ka, kailangan ang iganti niya ay tumulong rin. So, hindi magkakaroon ng putol. Ganon din po ang banal na aral. Kung paano inihasik sa ating lahat, huwag natin putulin na sa atin lang. Ihasik natin sa iba hanggang makugkub na po ang mundo na makakilala sa ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang pinakamahusay na pagtitika, ang magbalik loob ng katotohanan sa ating Panginoon. Ang magkaroon ng puwang na malawak ang Diyos sa ating puso. Ang makatupad ng marapat at karapat-dapat ang bawat isa kahit sa simpleng paraan upang maibalik ang papurit pasasalamat para sa ating Diyos. Ito na po ang tamang panahon. Ito na po. Wala nang iba. Sapagkat, bakit ko po nasambit? Kung magninilay po ang bawat isa, maging sa unang buhay kung babalikan nyo at magbabalik tanaw kayo, sinubukan na ng ating Panginoon ang lahat para sa atin. Subalit, sa kabila ng mga lahat na ito naganap sa ating buhay, inisa-isa po tayo ng akayin at sa dakong ito'y tinipon upang patutuhanan niyang kayo'y aking mga anak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang mga anak ng Diyos, ibalik po natin ang marapat at ang pagkakataon na ipinigay niya, huwag nating sayangin sapagkat marami pang magaganap, marami pang masisilayan ng tao, huwag na nating hintayin na may maganap muna bago tayo magtiwala. Hindi man ngayon, hindi bukas, ninyo paniwalaan ang bawat kapayagang ito, wala man ang ating mahal na Apo Kunching, subalit sa kanyang kalooban, kailanman na hindi makapagluluwalang nilalang ng mga ganitong pahiwatig, kundi ito'y kaloob ng ating Ama upang bigyan ng pagninilay ang bawat isa at do'y maiangkop sa kanilang puso ang damdamin ng Ama. Nawa po, tayong lahat ay makapagbigay lugod sa ating Diyos sapagkat siya'y naghihintay sa tuwina. At kung inyo pong bibigyan ng malalim na pagkakataon na makipagnig sa Diyos kahit sa tahanan ninyo, mararamdaman nyo ng ating Panginoon ay nananabik sa bawat isa. Nawa po, bawat araw, bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, huwag nating iwalay ang ating Diyos. Sapagkat siya'y napakabuti, sapagkat siya'y nakapamapagmahal, mapangunawa, lahat. Nasabi nga ng ating Panginoon, anak, kung naririnig lamang ng tao ang aking lumbay at nasisilayan kung paano ako naghihinagpis sa aking mga nasisilayan na mga patayan, alitan, pagbabahabahagi, sa isang kampay lang ng aking mga kamay, maaari kayong mamatay lahat. Ngunit, dahil may mga matapat siyang nasisilayan, higit sa dakong ito, sa pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching at paghahasik ng mga gandang aral, binibigyan ng halaga ng Diyos na ang karampot na nagtitiwala sa Kanya, ibibigay pa rin niya ang mainam sa bawat isa. Buhay po bang Diyos? Kaya nawa po, ito po yung udyok sa aking puso na isilid sa inyong mga puso. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa patnubay ng Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nawa ay madama natin na ang ating Panginoon ay naghihintay, nagmamasid sa tuwina sa mga anak niyang binahaginan niya ng biyaya niya. At huli na lang po, sabi ko nga sa mga kapatid ko, kapag ako'y dumudulog sa bawat araw, marami pong siyang pinasisilay na kagaya ng sinasambit natin mahal na Apo Kunching, kung nalalaman lang ng tao ang kabutihan ng Diyos, walang malulumbay, walang magdurusa, walang masasakitan, walang papasan ng mabigat, kundi anuman ang mga pinagdaraan ng pagsubok, pahintulot ng ating Ama, mararamdaman nyo kung paano siyang sumasaklolo. Kailan lang po, sabi ko nga sa mga kapatid ko, magtibay tayong lahat sapagkat sa loob ng 9 na taon,
na pakikipagdiig sa ating Panginoon at sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kailanman ay hindi siya nagsasambit sa aking balintataw na akong si Yahweh. Subalit ng araw na yon na ipinahiwatig niyang akong si Yahweh na pinaglilingkuran nyo, napakalakas ng tinig sa dakong ito ay bumababa sa pamamagitan ng Espiritu upang makipagniig sa bawat isa sa atin. May po bang Diyos? Kaya nawa po, kaya nung binasa po ng mahal na Apo, ang sabi po niya, sabi ko mahal na Apo, nang binasa niyo po ang pahayag mula kay Jeremias nung araw na yon, halos ang aking ulo ay kumakapal sa lakas ng Espiritu na namamanhid ang aking ulo sa pagpupuri sa Diyos, na hindi ako makasigaw, kundi sobrang galak. Ang sabi po ng mahal na Apo ito, kailanman hindi ko yung sinipian, sapagkat hindi yun ang nakatalagang dapat ipahayag. Subalit nung nasa gitna na ako, yun po ang nabuklat, akong si Yahweh, na pinaglilingkuran nyo at tunay nyong tagapagtanggol. Yun po yung tinura ng araw na yon. Bakit ko po ito binahagi? Hindi para magmalaki at hindi para manudyo o udyoin ng bawat isa na nakakausap ba niya ang Diyos? Hindi lang ako. Tayong lahat nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Subalit hindi lang natin marinig, hindi natin madama, sapagkat hindi natin siya dinadama. Amen? Kaya sa bawat araw, kung paano ang kaukulang bahagi ito, napakalinaw na tinura ng Ama, akong si Yahweh, na inyong tagapagligtas. Lingapin nyo, maging matapat kayo, magbata kayo, magtibay kayo, at ipasisilay ko ang aking kapangyarihan, ang aking kasaganaan sa bawat araw kung sino ang sakin ay mananahan. Mga kapatid, mahirap itong kamtid ng basta-basta lang. Walang pinagkaiba sa isang negosyo, kailangan mo mamuhunan. Subalit sa kalooban nating Panginoon, wala tayong salapi ipupuhunan, kundi ang ating katauhan, ang ating pagsuko, ang ating kalooban, ang ating damdamin, ang lahat sa atin. At mararamdaman ninyo si Yahweh, ang ating tunay na Ama. Buhay po bang Diyos? Kaya nawa po ang pagbabahagi ito ay makapagtimo sa puso nyo na kay sarap, napakasarap niyang damhin, na sa bawat araw, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, nadarama po namin, nadarama nating lahat ang pagliligtas ng ating Panginoon. At ngayon, muli sa paggunita, taon-taon na ginugunita, nawa, maibigay natin sa ating Panginoon kung ano yung karampatan niyang matanggap sa pagliligtas niya sa atin. Muli, magandang umaga po sa gabi ito. Salamat, Mother, sa iyong binahagi. Nadama po niyo ang Panginoon sa puso niyo? Daman-dama po ba natin ang Panginoon dito sa dambanang ito? Buhay po ba ang Diyos? Ang binahagi po ni Mother, kumbaga sa pagkain, kumpletos, ricados. Yan po ang aking napagnilayan. Bawat isa po sa ating mga nagbahagi, nakamtan po nila kung paano kumilos sa buhay nila ang Panginoon. Yan lang po ang dapat nating isa puso. Hindi lang po kung mahal na araw, doon po tayo nag-aayuno. Hindi po ba ngayong mahal na araw, ang kaugalian ng mga Katoliko, mga Kristiyano ay mag-ayuno. Hindi po ang pag-ayuno sa pagkain, hindi po sa mga bagay na nakikita, kundi po yung mga bagay na kung ano ang gusto ng Panginoon, siyang sundin natin, sumunod tayo sa Kanya, kilalanin natin ang Panginoon, kung paano natin siya makikilala, doon po natin malalaman ang Diyos nasa puso natin, pag-ibig sa kapwa ang ibigay natin sa Kanya. Muli po, magandang umaga po sa gabi po. Salamat po sa inyong lahat at tayo po ay nagkaroon po ng konting pagbabahagi, bagamat wala po ang ating Apo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at purihin natin siya diyan sa nakamtan natin sa gabing ito. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na nandyan lang po siya sa harap natin, sa tabi natin. Patuloy po tayong manalig at manampalataya sa Kanya na tayo ay gagabayan sa bawat oras. Mother. Bago po kayo lumisan,
magdasal po muna tayo ng panalangin sa ating Panginoon. At kanina po may tinira po na alay ang Tita